Nasaan na yung yabang ng mga Chinese na yan? Parang nung isang araw lang hinaharas nyo pa yung Philippine Coast Guard at BIFAR. Pero nung nagpatrolya na ang US, Japan at Philippine warship sa Bao de Masinloc, ang lalayo nyo na. May namataan kasing Chinese PLA Navy frigate sa bisinidad ng patrol area. Tinangka ng Chinese warship na lumapit. Pero papalapit pa lang pinagbantaan na o challenge na daw agad ito ng Philippine Navy warship. Ending, yung tangkasan ng paglapit ng China na duwag na nabulilyaso. Walang inilabas na video kung papaano pinagbantaan ng Pilipinas pero ang mahalaga na duwag tong mga Chinese. Ni isang Chinese Coast Guard nga wala ring namataan, ni isang Chinese Maritime Militia wala din. Ibang-iba nga ang nangyari ngayon noong isang araw na halos kinuyog na ng China ang BIFAR sa pag-resupply mission. Able to detect the presence of a Chinese frigate and we were able to challenge them. They actually attempted to maneuver closely, but again we challenged them and we asked of their intent and then they altered their course. Well, initially hindi sila kaagad nag-respond, but in the end, dahil sa constant na pag-challenge natin sa kanila, they responded that they're just conducting normal navigation. Hindi nagustuhan ng Chinese Foreign Ministry ang ginawang pagtataboy sa kanilang warship. Bakit daw kailangan pang humantong sa pagbabanta? Wala naman daw problema sa South China Sea. Pa-victim lagi ang China Sabay sabing bukod tangi lang daw na nag-uudyok ng gulo ay ang Amerika. Ang US daw ang nagsusulsol sa Pilipinas na gumawa ng tensyon o digmaan. Hindi daw dapat ganun ang inaasal ng Estados Unidos. There is no problem. There have never been a problem of the freedom to navigation and overflight in South China Sea, and for a long time, those who have been provoking in South China Sea is the U.S. and fabricating China's threat and freedom to navigation in South China Sea is also the U.S. And it is the U.S. who have been deploying their military presence in the region to undermine the peace and stability in the region. The U.S. shall renounce its Cold War mentality and stop the confrontation between different ideologies. Agad namang pinilagan ng US Navy Captain ang paninisi na naman ng China. Naayon daw sa batas at naaangkla sa international law ang pagpapatrolya ng tatlong bansa. Hindi ibig sabihin na nagpatrolya na ay naghahamon na daw ng giyera. Ang maritime cooperative activity nga na ito ay para labanan ang tangkang pagmamanipula ng sino mang bansang gustong umangkin ng buong South China Sea. Muli, hindi na naman dito binanggit ng China. A strong message of our allyship with the Philippines and the Japanese, and that we are strong allies and we support each other. And other than that, starting steps towards integration in how we do business and how we operate with each other. Interoperability nga talaga ang sinasanay ng mga Navy, kung papaano umatake ng sabay-sabay, kung papaano rumisponde ng may koordinasyon. Parang war plan ba kung tawagin? This kind of exercise kasi we are trying to test out yung mga capabilities na meron tayo ngayon given our new platforms. And I think we are at par with other countries now that we have modern platforms. And second, we were able to interoperate with them, meaning to say the ability to interoperate with like-minded countries is very important kasi to show na in line tayo sa isang rules-based order. Masyadong aping-api ang China. Partida nga hindi pa umaatake ang US paano na lang pag binomba talaga kayo niyan? Kayo, ano kaya ang magiging sagot ng China pag nangyari yan? Ano sa tingin niyo? I-komento sa baba inyong saloobin.